Bettina POV. Yes, excited na ako, dahil 5 years old pa lang ako nang huwi kaming nagkita ng pinsan ko. Well, nandito ako ngayon sa isang guest room, inaayos ko ang magiging kwarto ni Elia. Kulay pink lang naman. Anak tubig, nakangiting pag-aalok na sabi ni Nanay Claring, kaya kinuha ko ang baso sa kamay niya, dahil uhaw na ako. Success, bulong ko habang tinitignan ang outcome ng kwarto, maganda ang favorite color ni Elia. Haste, sinipat ko ang relo ay malapit na palang magtanghali. Kaya sinenyasan ko si nanay na bumaba na. Nay, tingnan ko lang ang mga chef, pahinga muna kayo dyan, sincere na sabi ko sabay turo ng upuan. Na ikinatango naman niya. Bago ako pumunta sa kusina, para i-check ang mga cooker. Saka malapit na rin silang matapos, so nag-decide akong pumunta sa living room. As usual kumpleto ang darkest, except Shade dahil siya ang pinapunta namin na magsundo kay Elia, well Shade crazy in love with my cousin. Tapos si Dion naman ay may pagka-abnormal, kaya ayon si Shade ang pinapunta niya sa airport. Nandito kami sa living room, para pag-usapan ang pagsundo sa prinsesa ng Persia ang pinsan ko. Well, prinsesa siya, it means marami ang magtatangkang masama sa kanya. Nandito tayong lahat para pagplanuhan ang pagsundo sa pinsan ko, pagbubungad ko sa usapin sa kanila. Pagsundo lang pala, di ikaw na ang pumunta sa prinsesa, bored na sabi ni Chad sa akin, at halatang malaki ang problema ng isang ito. Shut up, Anderson. She's not ordinary, she's the princess of Persia, supladong sabi naman ni Dion na ikinalaki ng kanilang mga mata. What the? Princess as in prinsesa? Hindi makapaniwala na sabi ni Chad, na talagang hindi makapaniwala, not only Chad kumbaga lahat sila. Yeah, kaya manahimik ka dyan, gusto mo siguro na ibitin kita patiwarik, singhal na sabi ko sa kanya, habang tinitignan siya ng masama. As in may pinsan kang prinsesa. Sabi naman ni Glidel na hindi din makapaniwala, at kakaprocess lang ng utak niya. So, I just nodded. Masama ta, sabi ni Jade. Well, she want to stay here, because she want to experience an ordinary life, sabi ni Dion sa kanila habang hindi pa sila nakaka-recover. Okay, what is the plan, boss? Sabi naman ni Christian. Well, Shade, you're the one who get her in the airport, Anderson Airport. Dion with smirk at ayon nag-blush si Shade, kasi alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Dion. Well, Elia is my cousin but inside mother. Aces nag-blue blush si Shade, ina parang bakla, sabi ni Chad habang tumatawa pa. Hate you sagad, with respect. Sabi ni Shade dito. I love you too sagad, without respect. Sagot naman ni Chad, na ikinilang ko na lang. Sabi niya habang tinitingnan ng masama si Chad. So what will be next? Dagdag pa niya. Maya make sure that the airport is safe, sabi ni Dion. Areglado, sagot naman ni Maya. And Glidel you're the eyes again with that Anderson, and beside Anderson on that airport, sabi ni Dion sa dalawang mahilig. Okay, areglado, sabay pa nilang sagot, na para bang siguradong sigurado nila na gawin nila ang sinasabi ng asawa ko. Okay now move out here. Kaya nag-umpisa na silang gumalaw. Papunta sa respective duty nila. Nakapagdesisyonan kong maligo na lang muna, dahil dapat lang na mabango at malinis ako pagkaharap ko na si Elia. Well, si Dion naman ay pumasok sa private office niya dito sa bahay, dahil kailangan niyang tapusin ang mga kakailanganin sa kumpanya. Oo, marami siyang negosyong pinapatakbo. Ang DG University, Dion Gibson University, na kung saan regalo ng mga lolo at lola niya noong nag-graduate siya. Well, nagtuturo rin siya pag may free time siya. Gibson Incorporation, well di lang dito sa Pilipinas, meron din sa iba't ibang bansa. At nag-iisa siyang anak. So means bilyonaryo o higit pa. Merong mall pa siya sa iba't ibang bansa, at sa lahat ng parte ng Pilipinas. Kaya idol na idol ko siya. Pero sa likod ng ay isa rin siyang mabagsik na tao, dahil leader siya ng mga mafia boss, at ang ama ko naman ang pinakamataas sa lahat, but so sad wala na siya. Natapos na akong naligo, kaya nagsuot ako ng simpleng damit, at no need na magpaganda dahil nasa bahay lang naman ako. I just put lip gloss. Lumabas na ako sa kwarto namin, at pinuntahan ang asawa ko.
Di ako kumatok dahil kapag kumatok ako, akala niya yung mga darkest. O coffee, simpleng sabi ko sa kanya, nang makapasok ako sa office niya. Come here wife, my stress reliever, paglalambing na sabi niya, kaya pumunta ako sa kanya. Saka di na ako nagulat na pinaupo niya ako sa kandungan niya, tapos hinalikan niya ako. Sweet, like strawberry, husky na sabi niya ulit, well yung lip gloss yun. She, anong oras na pala? Tanong ko sa kanya. 11:30 ng umaga so have time for, hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita, dahil binatukan ko lang naman siya, dahil sa ginagawa niya. Pumasok kasi ang ulo niya sa may shirt ko. Ang pervert mo talaga, addict, sabi ko sa kanya. Pero tumatawa lang ang lalaki. Jesus parang di naman niya gusto, bulong niya pero rinig ko po. She, mag-ayos ka na ng sarili mo malapit na sila, sabi ko naman sa kanya. No need, I'm handsome as always, sabi niya with a smirk. Ang yabang naman. Oh gosh nalilipad na ako. Ang hangin dito, sabi ko tapos kumapit ba sa braso niya. Natatawa ako dahil sumimangot siya ng di na oras. Sorry na mua, ang hangin mo kasi. Kaya sayo nagmana ang lalaking Anderson na yun, sabi ko sa kanya saka hinalikan siya. Pero nang tanggalin ko na sana ang paglalapat ng labi namin, ay diniinan lang niya tapos hinawakan pa niya ang bewang ko, para suportahan ako. You're forgiven, sabi niya nang maghiwalay na ang labi namin, habang hinahabol ko ang hininga ko. Kay Ogag talaga. Kainis ka, halika na nga nandyan na siguro sila, sabi ko naman habang humihinga pa din, bago umalis ako sa kandungan niya. Siya naman ay hinawakan ang kamay ko, bago kami lumabas sa private office niya, syempre inubos niya muna ang kape niya. Saktong pababa na kami nung sinabi ni Yaya Josie na nasa living room daw sila, kaya pumasok na kami sa living room. The king and queen is here, sabi ni Chad sabay baw pa talaga ang lalaki. Kaya si Dion binato niya ng vase pero nasalo lang niya. Tapos nagtawanan pa ang lahat ng nasa likod. Oh my gosh ikaw nga cousin. I'm so bored na dito, sabi niya at niyakap ako. Don't be bored and scared, they all kind, sabi ko naman sa kanya, habang nakayakap siya sa akin. How are you na pinsan? Sabi niya, I'm good cousin, by the way this is Dion my husband, sabi ko naman sa kanya. Oh why di mo sinabi na he's guwapo and hot pala, bulong niya sa akin, kaya I just smile at her. And the yellow hair over there is Shade Perily, and the brown hair is Jade Perily they are twin, simpleng pakilala ko sa kambal sa kanya. I see, but halata naman na they are kambal, but I knew they own the S&J company. So I just nodded again. Chad Christian Anderson as your service, nakayukong sabi ni Chad. OMG you're the hot and singer artist in whole world, hindi makapaniwala na sabi ni Elia. As your service madam, God sabay smirk. Lord Henry the very the handsome, simpleng sabi ni Henry. Henry, well I know you. You own the LHD luxury in Persia not only in Persia, but worldwide, right? Henry just nodded. Glidel de los Reyes, nakangiting sabi naman ni Glidel with smile. Glidel oh my, you own the perfect beach in Switzerland and Persia, at marami pang iba right? Naaaliw na sabi naman ni Elia with palekpak pa, kaya nagnodded lang si Ate Glidel bilang sagot. Well you didn't tell me that your cousin is insane, bulong po yan ng asawa ko, at ako lang nakakarinig, kaya kinurot ko sa bandang abs niya. Naikinangiwi naman niya. Maya Carol Nishida, simpleng pakilala ni Ate Maya. Did you relate to Mr. Peter John Nishida? The most famous doctor in the whole world. He's my father, simpleng sagot lang ni Maya. O to the M to the G, you may not be kidding me. Cause bakit you didn't tell me tungkol dito pinsan, and if I'm not mistaken, your husband is the second richest in the whole world, sabi sa akin ni Elia na ikinangiti ko lang. By the way, where's the army boy Tristan? Palingalinga na sabi ni Elia. Yes, any problem? Supladong sabi ni Kuya Tristan. Nothing I just miss my army cousins, humahagikak na sabi ni Elia. Napapailing na lang ako, at nakatingin sa pinsan ko na papalit-palit ng tingin ng mga nandito.
Baliw na talaga siguro ang isang ito. Nakaupo ako sa veranda namin, dahil yung mga darkest may importante daw na pag-uusapan, at di daw ako pwede makisawsaw edi sila. Pero iniisip ko na 2 buwan, para makagraduate na ako. Magiging degree holder na ako pagkatapos ng 2 buwan. Gosh, I'm excited na makasuot ng toga, habang naglalakad sa stage na may hawak na diploma. Napapailing ako habang time-text ko si Oliana para kamustahin. Miss ko na kaya ang bruhang iyon. Dahil nga naka-home study ako, ay madalang na lang kami magkita, kaya nagtitipa na ako ng text na ipapadala. Good afternoon Beb, how are you? I miss you so much, bruha ka. Yan ang laman ng text message ko, pero pagkalipas lang ng 3 segundo, ay nag-vibrate na yung cellphone, senyales na may nag-text. Napangiti ako nang makita ko na si Oliana ito. From Aliana. Good afternoon to Bebs. Ayos lang ako. Hindi lalo na ako ang hirap kaya mag-adjust kung wala. Miss na kita. Love lots moa. Natawa naman ako sa reply ng best friend ko. Ngayon lalo ko na siyang na-miss. Heist wala akong magagawa, dahil alam naman niya na maraming pagtatangka sa buhay ko. Habang nagtitipa ako, ay may narinig akong putok ng relba, o hindi ako takot pero nabigla ako, nabitawan ko pa nga ang cellphone ko. Princess pumunta po kayo sa loob, may naglakas loob na sumugod dito, sigaw ng leader ng military sa akin mula sa baba. Tapos nakarinig ako ng mga pagsabog at putukan sa kapaligiran, kaya napasigaw ako. Sigaw ko dahil may trauma ako sa mga putok ang mga iba't ibang armas. Yung sunod-sunod kagaya ngayon. Napaupo pa ako sa gilid nang makapasok ako sa kwarto namin, habang nakahawak sa tainga ko. Pero nagulat ako nang may biglang yamakap sa akin. Hindi ko na lang sinulyapan kung sino, dahil amoy pa lang ay alam ko na kung sino ito. Shade, make sure that Princess Elia are safe. Ako na ang bahala sa asawa ko, sigaw ni Dion tapos inakay na niya ako papunta sa gitna ng mansion. Well, ang dingding ng mansyon ay mahirap masira kahit maraming pagsabog. Nakita ko naman ang pinsan ko na si Elia, Glidel, at Maya na bumababa mula sa taas, habang pinapakalma nila ito, dahil nagpapanik siya. Go there wife. Don't be panic, calm down. I love you so much. Sabi ni Dion sa akin tapos hinalikan niya ako sa aking noo at sa aking labi. Habang pinapakalma ako. I love you too. Make sure na walang sugat sa iba't ibang parte ng katawan mo, kung susunod ka sa kanila. Sabi ko sa kanya nang maghiwalay ang mga labi namin, habang tinitignan ko sina Shade at iba na lumabas, habang may hawak na rilba. Yeah, don't worry wife. Okay, I'll help them. Stay here okay, sabi ni Dion sa akin na ikinatango ko naman. Okay hubby, remember what I told you, no wound, asal ko sa kanya, tsaka doon lang siya tumakbo para pumunta sa labas. Pero bago yon ay sumaludo muna siya sa akin. Maya, Glidel, be safe and protect them, sabi niya sa 2 babae, habang palabas na siya. Areglado, sagot nito, habang pumunta sa aking tabi sina Glidel at Maya, tapos pumunta ako kay Elia para yakapin, dahil takot na takot siya. Kaya nang masigurado na ayos na ang pinsan ko, ay nagpasya na rin akong maghanda. Kinuha ko ang mga kakailanganin ko. Sinuot ko lahat ng makakapagprotekta sa akin. Bago ako lumabas sa kwarto kung saan ako pumunta. Princess Bettina, where you go? Nagtataka at natatakot na sabi ni Glidel. I help them protect my cousin, sabi ko with a smile. Alam naman nila na magaling na akong gumamit ng mga rilba, katana, knife. But pinutol ko ang iba pang sasabihin ni Glidel. No buts, don't worry about me. Just make my cousin safe, sabi ko na lang sa kanila, kaya they nodded na lang. Nagpalit lang naman ako ng damit proteksyon na rin. Kumuha ako ng 2 armas tsaka may nilagay pa ako sa may boots ko. Tapos 2 sa bewang, may katana sa likod ko at 2 throwing knife sa buhok ko. At 2 ano din sa kamay ko. Paglabas ko ay nakita ko si Dion sa may poste ng bahay nagtatago. At syempre nakita niya ako. What are you doing here wife? Nag-aalala na sabi ni Dion sa akin, sa tuno na frustrated. I'll help hubby. Don't worry, I can do it.
Just trust me, sabi ko naman sa kanya, na ikinilang niya, tsaka pinatamaan sa taong nasa likod ko, at ganun din ako dahil may ano din ako mula sa likod niya. Fine, just make sure, na walang galos ni isa sa katawan mo, sabi niya naman, nakangiti at tango ko. Ay Captain, sabi ko sa kanya tsaka saludo pa. Silly, narinig kong sabi niya. Kaya napatawa pa ako. Mahal mo naman, sabi ko sa kanya, tsaka sinenyasan siya na pupunta ako sa ibang direksyon. Naikinatango naman niya. Kaya tumakbo ako doon habang nakayuko. Habang nagtatago ako, ay may nakita akong kalaban, tsaka pinaputukan ko, at sa ulo pa niya mismo, kaya kumakaripas na siya, na parang nagipolepsy. Iniiwasan ko ang mga balang pinapatamaan nila sa akin. Pinaputukan ko pa ang nasa likod ni Chad. Kaya napatingin siya sa akin. I just wink at him. Si Princess, narinig kong sabi ni Chad kay Christian, I use earpiece para marinig ko ang iba. Nakita mo yun, yegalawang astag, sabi pa ni Christian na ikinilang ko na lang. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, sabi pa ni Chad. Imbes na makinig ako sa kanila, ay pumunta ako sa likod ni Dion, kumbaga magkatalikod lang kami. Are you okay, wife? Tanong ni Dion sa akin, habang binabaril ang mga kalaban. Yeah, hubby. And you are. Balik tanong ko sa kanya, pero patuloy lang kami sa pagpapaputok sa mga kalaban. Pero habang ginagawa namin yun, ay nakita ko na lang na nakatunganga ang mga darkest sa amin ni Dion, dahil di na sila lumalaban. Yeah, promise is promise, sabi naman ni Dion. At tumigil na kami dahil wala ng kalaban. Kaya niyakap ko si Dion at pinaputukan ang dalawang tao na nakatutok na ano sa likod niya. Ay ng tandem, sabi ni Chad. Ang tindi, sabi ni Henry. Amazing, si Christian. Totoo ba ang nakita ko, si Jade? Ay hindi nananaginip ka lang, si Shade. Wala akong masabi ni Kuya Tristan, kaya ngumiti ako, dahil isa siya sa dahilan, kung bakit naging magaling akong humawak ng armas. Tapos umikot ako sa likod ni Dion, sa kapaarap, nang makita ko na naubos na namin ang mga kalaban. Tinitingnan ko lang kung may tama, sugat, sa kanyang katawan. Narinig ko pa na tumatawa siya, dahil sa itsura ko na paikot-ikot sa kanya. I told ya, I don't have any wound, sabi ni Dion sa akin, na ikinairap ko ng tingin dito. She, magsitino kayo, sabi ko na lang sa kanya, at sinunod ang darkest na pinaikutan sila, nang makita ko na wala silang sugat ay nginitian ko sila. Well, very good, wala kahit ni isang galos sa inyo. Sino ba ang mga walang kwentang sumugod dito? Sabi ko sa kanila, habang napepentestakuhang nakatingin sa akin. We don't know, princess, sabi ni Kuya Tristan habang tinatanggal ang gloves niya. Paano ang mga iyan, saka bigyan niyo ako ng alcohol, sabi ko sa kanila na tinuturo ang mga ano ng mga kalaban namin. Binigyan naman nila ako ng isang galong alcohol. Binubuhusan ko ang kamay ko ng alcohol, habang nakatingin sa paligid. As usual yung mga military na nasa bahay, ay ayos lang yung iba may daplis lang, na ngayon ay ginagamot. We can handle that, princess, sabi ni Jay na isa sa mga agent ni Kuya Tristan, kaya tumago ako. Anyway, mayroon naman kaming private doctors and nurses, thanks to Maya. Kaya ginagamot naman nila ang mga may sugat. At yung mga bangkay naman ng mga kalaban ay inaasikaso ng iba. Pero nagulat na lang ako, nang may pumapalakpak sa likod namin. Kaya napatingin ako sa kanila. Kanila dahil tatlo sila, walang iba kundi sina Maya, Glidel at Elia. That was amazing, si Elia. Baliw, are you okay now? Tanong ko sa kanya na ikinatanggaw niya. Yeah, don't you worry. Okay lang me, pero I don't know kung they okay din. Sabi niya with turo sa mga darkest na nakatingin din sa amin. They fine, don't worry, sabi ko naman sa kanya. Where you natuto to use that thing? Sabi niya sa akin, habang tinuturo ang mga armas, pero pansin ko. Ay nakatingin silang lahat sa akin. To be true, siya, sabi ko naman sa kanila sabay turo kay Kuya Tristan, na possible-sipol na para bang wala siyang naririnig. Tristan David Ferrer. Sigaw na sabi ni Dion, at sabay kasa ng armas, kaya tumakbo na lang si Kuya Tristan.
Habang napapailing ako tsaka nagtawanan lang ang iba, dahil sa inasto ng dalawa, lalo na noong sumigaw si Kuya Tristan. Gibson, maraming babaeng manghihinayang sa gandang lalaki ko. Tuloy-tuloy na mura ni Dion dito. I love you too, makulat lang ang asawa mo, which is my cousin, hindi ko naman gusto, pero tinakat niya ako. Gibson, mapapatay mo ang gwapong ako, sabi ni Tristan, na ikinakamot ko sa aking ulo. Patuloy lang sila sa mga kalukuhan nila, ang iba naman ay nag-cheer, habang pumasok na kami sa mansion, kasama ko ang 3 babae. Unbelievable, 2 tao lang ang tumamba sa mga tauhan mo, master. Boss, di ko naman alam na magaling din pala ang asawa ni Gibson, sa mga ganitong bagay, napaka-inosente kasi niya, sagot niya dito. Shut up, you go away, baka matapos ko lang kayo. May araw din kayo sa akin. Magpakasaya kayo. Dahil dadating ng araw matatapos ko rin kayo, mga unghang na darkest organization. I can't imagine 2 tao ang tumamba, sa halos 200 na tao ko, bulong nito habang nakahawak sa sentido niya. Be ready in the right time, darkest, we know na mahirap kayong kalabanan, but we can do it with our bare hands. Maghintay lang kayo, matatapos din kayo isa-isa.